Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 1 ng Mayo, May 1, 2024. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 6:30 po ng umaga. Wednesday. At medyo magandang panahon, maliwanag. Nais ko lang ituloy yung diniskas ko kahapon patungkol dito sa dokumento ni Jonathan Morales. Ang title ko po ngayon ay Dokumento ni Jonathan Morales, Walang Kwenta. Iyan po ang ididiscuss ko ngayon. Dokumento ni Jonathan Morales, yung PDEA agent po ito. Walang kwenta o walang silbi o hindi pwede gamitin. Yan po. Patutunayan ko po yan, gagamitin ko po ang Biblia. Marami kasi sa atin ang nalilito po eh. Opo, nadadala sa mga news, nadadala sa mga propaganda. Ngayon, ang gagawin ko po ngayong umaga, patutunayan ko na walang kwenta yan, na hindi dapat pinagkakaabalahan yan. Opo, yang ganyang dokumento. Lalo na yan, hindi alam kung sino ang nagbigay kay Maharlika. Hindi naman haharap yan kung mayroon bang talaga. Bakit pagkaabalahan yan? Hindi ba? Medyo medyo sa ngayong umaga po ay medyo lilis ako ng bahagya, although nagagamitin ko ang Word of God, pero sasamahan ko ng kaunting istorya o pilosopo. Opo. At inaanyayahan ko po kayo na makinig at hanggang sa pagtanda nyo, madadala nyo po itong papaano ba yung mag-testify o papaano ba ina-admit ang testimony. Opo. O ano ang mga requirement na alam natin yan, pero mas maganda na talagang nabasa natin sa Biblia kung ano talaga ang ginagawa niyan 2,000 years ago. Kasi ngayon, litong-lito na ang tao natutuliro na Hindi ba? Gustong pabagsakin ang gobyerno sa pamamagitan ng ganyang impormasyon na ito nga, ipapaliwanag ko, walang kwenta po yan. Wala. Opo, pero bago ang lahat ay bago akong magpatuloy ay nais ko munang pasalamatan po yung mga subscriber na nakikinig sa atin. At ito po sila, ito po yung batch number 1. Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat. Ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, si Al Ulalia ng Bacolor, Pampanga. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay nagiging inspirado na mag-vlog tuwing umaga po 6:30 to 7 o'clock. Opo, at ito pala si Rosana Narumi ay nag-comment siya kahapon at kaninang umaga nabuksan ko. Pero tapos na itong outline ko patungkol dito sa dokumento ni Jonathan Morales, walang kwenta. Tapos na, kaya wala na akong babaguhin. Pero parang kasagutan na po ito doon sa comment niya. Maganda po yung comment niya Opo, maganda. Ni Rosana Narumi ng Japan. Si Libra Girl, si Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu,
Larry Narvaez, Josiah Lan, Elinita Sculpture ng Germany, Bin Puno, Leti Peralta ng Mambura Occidental Mindoro, Maribel Balikat Colio, Querty Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mil Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, sana tayo? Ayun, Placer Eduarte, Hiasmin San Juan, Ramon De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Lowen Sigako, Ike Maglasang, Linda Transmonte, Linda Walton, Sasi Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, C.G. Torrio, Mirchol Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sani Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Elay, John D5, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Aman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Senbihenel Dugardi, Ruben Delpin, Mama Gina, Lance Sobintak, Leonardo Asibis, Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. Nang dahil po sa inyo ay ako ay patuloy na nagbablog tuwing umaga po. Ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po na ating suportahan o panoorin. Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Inso Ricto, Bunyong Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isiguera, PMT JR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Dime Diyos Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Ka Waldi Carbonel. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. Nakikita ko po na yung sinasabi nila ay totoo at talagang para po sa bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic po, dokumento ni Jonathan Morales, walang kwenta. Ayan po, opo, wala pong kwenta. Ngayon ay ganito po kasi ang kwan sa Biblia ang nagpapatotoo na hinango ko po ito sa Biblia. Opo, 1 John chapter 1 verse 1. We proclaim to you the one who existed from the beginning, whom we have heard and seen. We saw him with our own eyes and touched him with our own hands. He is the word of life. Si Jesus Christ po ito na nagpapatotoo po dito si John the Beloved, yung pinakabata na apostol o disipulo ni Jesus Christ. Ang sinasabi niya dito, we proclaim to you, we testify to you. Ayan po the one who existed from the beginning, whom we have heard. Narinig nila, hindi ba? Unseen, nakita nila. At inulit pa, we saw him with our own eyes. O, nakita nila ng kanilang sariling mga mata, hindi ba? And touch him, nahawakan nila. Hindi lang nakita o narinig, nahawakan pa nila. Nakasama nga nila ito sa pagkain hindi ba? Sa pagtulog, hindi ba? O ayan po, kaya pinapatotoo nila. Nakita po nila na namatay at muling nabuhay. Ayan po
Oh, kaya pwede silang mag-testify. Hindi ba? Ganun po yan eh. Oh, ngayon ay balikan po natin itong testimonya ni Jonathan Morales. Ang sabi po niya ay mayroon daw siyang informant o informante na nakikita na gumagamit ng bawal na gamot si Marcos at saka si Maricel Soriano. O, remember ha, hindi siya nakakita ha, hindi ito si Jonathan Morales ha, mayroon lang informant na malamang ay kasama doon sa session nila, doon sa pot session nila o doon sa apartment yan, kung saan man yan. O, kung saan sila nag-pot session yan. O, ay hindi naman siya nakakita. Hindi ba? Hindi si Jonathan Morales ang nakakita. Ang nakakita ay yung informant niya. O, na hindi naman natuloy ang operation. Opo, ni-report lang niya na mayroon siyang informant na ganito ang sinasabi. O, ngayon ay simple pupunduhan po yan eh. Hindi ba? Maglalaan po ng pundo dyan ng mga tauhan, ng mga vehicle, surveillance. Malamang yan ay pupunta doon sa apartment at aarkila ng kabilang kwarto o tapat na kwarto para talagang ma-surveillance nila. Ganun po yan eh. Ay hindi natuloy. Ay anuman ang halaga niyan. Hindi ba? Una-una ay hindi naman si Jonathan ang nakakita eh. Hindi siya pwedeng mag-testify. Ang i-testify lang niya, mayroong tao na nagpunta sa kanya na nagsumbong patungkol dyan. Hindi ba? O, ngayon, hindi nag-materialize yung plano. Adi, wala yan. Basura po yan. Hindi ba? At nangyari pa yan ay 12 years ago. Hindi ba? Oh, ay matagal na po yan eh. Ay, baka yung hippie dyan, patay na din eh. O ilang bisis nang napalitan ang hippie ng PDEA eh. Oh, parang ganun lang yan po sa kaso ni Chief Justice Maria Cirino na 12 years na rin ata siya hindi makita yung salin niya, hinalungkat pa nung nagtuturo pa siya sa aywan lang natin kung nagtuturo pa siya o part-time lang siya doon sa UP. Oh. Hindi ba nagbayad na? Hindi ba nagsagbit ng salin yan? O tanggalin yan? O ganun po ang ginawa nila eh. Hindi nila alam na dyan po sa pagtuturo, ako nga ay nagturo ako po eh. Walang pong makukurakot dyan. Kung minsan ang usapan nga namin nung nagtuturo ako o kumusta na? Kumusta na ang buhay? Ito, walang bahay. Hindi po nakakapagpatayo ng bahay. Oh. Yan ang usapan namin doon sa college na pinagtuturoan ko. Oh, araw-araw yan. Nagkakasalubong kami. Oh, kumusta na engineer? Oh, anong isasagot nung kuwan naman? Nung isa ito, ganito pa rin kanya. Oh, ang sabi pa nga ng iba, ay hindi ko maintindihan. Ang sabi nila ay ito, para tayong nasama sa sunog. Sabi nila, ay simple, kung wala kang pira, di para kang nasunugan. Hindi ba? Ganun palang ibig sabihin. Nagtataka ako, ilang buwan nang sinasabi yun sa akin na, ay ito kanya. Oh, kasi nung nakapasok ako dun sa kolehiyo, sabi nila, na-admit ka pala dito. Sabi nila sa akin, ay oo ka ko, ay nag-apply ako eh. Ay, engineer, sabi nila para kang sumama na sa sunog. Sabi nila hindi ko maintindihan, ganun pala. Ang ibig sabihin. Ngayon, ay
itong dokumento na ginawa ni Jonathan Morales, maaring totoo ito. Pero papaano napunta kay Maharlika, yan ang problema diyan. Gusto nilang palabasin na siguro ay may nagmagandang loob ibinigay kay Maharlika. Ganon. Pero nga, kung ako ang mag-examine yan, i-examinin ko po at idadaan ko po dito sa Biblia, walang kwenta yan. Kasi nga hindi natuloy katulad ng sinasabi ko kahapon, kung proposal yan at hindi natuloy yan o wala namang pumirma dyan ayan ay pirma lang ni Morales yan, ay kung sa amin yan, tinatapon na namin yan after 3 years o 4 years. Kasi equal lang yan nag-uukupay lang ng space yan nawala naman Hindi ba? Wala namang value yan kasi nga ay hindi natuloy. Ang ibig ko lang sabihin dito, bakit pinagpipistahan yan? Itong pangalawa, Luke chapter 1 verse 2. Ito po ang sinabi ni Luke. Si Luke po ay isa sa sumulat ng Biblia. Doktor po ito. Na malalaman natin dito na hindi siya kasama doon sa 12 disciples. At hindi niya nakita, malamang kasi 3 years lang nag-public ministry si Jesus Christ Malamang hindi niya nakita talaga minsan sa buhay niya, hindi niya nakita na namatay o muling nabuhay. Kasi nga ang sabi niya dito, just as they were handed down to us by the initial eyewitnesses and servants of the word. Ayan po, naikwento lang sa kanila na pinaniwalaan naman niya dahil yung nagkwento sa kanya ay initial eyewitnesses o kaya original na mga testigo. Ayan po. Kaya nga kagabi, tinignan ko ito si Luke, ang istorya niya ay ito. More on pala siya, parang Greeks. Pero may lahi din siya ng Jew. Opo, siguro yung lula niya, ganyan. Pero doktor siya. At halos magkakasing edad sila ni Paul. Magkakasing edad. Ay si Paul din, halos hindi nakita si Jesus Christ ng personal. Hindi niya, kasi 3 years lang na nagminister si Jesus Christ malamang nga ganun, sige. Pero ito, sinasabi ko dito, bakit nag-testify si Luke? Ay kasi nga, ay yung mga initial eyewitnesses, nakausap niya. Ayan po, O maaring naisulat niya, kasi nga ay doktor siya Kaya nga, naisulat niya yung Book of Luke. Ayan po. Ulitin ko, hindi siya eyewitness, pero naisulat niya kasi nga naisabi sa kanya ng mga original eyewitnesses. Ayan po, Ngayon, itong Luke 24:39. Basahin ko lang po, at dito malalaman natin na talagang kailangan talaga na nahawakan mo, nakita mo, nakausap mo ganun po ang pag-witness. At yan po ang ginagamit natin sa korte. Ay saan bang galing yan? Dito 2,000 years ago. Kaya nga wag na tayong malito dyan sa mga propaganda nila Mayroong dokumento, sabi nila. May dokumento dito. Oo nga. Tingnan natin, i-examine natin yan kung Hindi ba?
Kahit may dokumento dyan o may sulat yan, ay i-examine natin yan. Ano ba yan? Oh. Ito po, babasahin ko po itong Luke 24 verse 39. Ito po ay patungkol ito kay Tomas. Yung si Tomas na ayaw niyang maniwala na nakita nila si Jesus Christ o muling nabuhay. Ayaw niyang maniwala. Ang sabi niya ay, unless na makita ko kanya yung butas ng kanyang kamay, ay doon lang siya maniwala, sabi niya. Kaya ito po ang sabi ni Jesus Christ sa kanya, noong nagtipon-tipon sila doon sa, aywan ko saan yun, sa upper room, na doon sila dati nagtitipon-tipon, ay nakasarado naman ang bintana at saka mga pintuan, nakapasok si Jesus Christ. Opo. At ito ang sinabi niya, look at my hands and my feet. It is I myself. Touch me and see me. For a spirit does not have flesh and bones, as you see I have. Ayan. Ang sinabi po ni Jesus Christ sa kanya, tignan mo, sabi niya, ang aking kamay at ang aking mga paa. It is I myself. Ako ito, sabi niya. Touch me. Ayan ha. Hawakan mo ako, sabi niya, and see me. Inulit pa, hindi ba? Para sigurado. For a spirit does not have flesh and bones, as you see I have. Ako ito, sabi niya. At doon nga, nung nagpakita nga si Jesus Christ kay Tomas, doon na lumuhod si Tomas. Ang sabi niya, Diyos ko, Panginoon ko, sabi niya. Dalawa yung sinabi niya, Diyos ko, Panginoon ko, sabi niya. Kasi nga, nakita niya ganun po ang naisulat ni Luke. Opo. Kaya nga ito si Luke, ganyan ang mga sinusulat niya patungkol sa physical body. Kasi nga doktor po siya Mapapansin nyo, ang mga sinusulat niya ay halos lahat ganyan patungkol sa physical body. Ngayon ay ang isang tao po na ganun nga, parang nabigla din si si Tomas ay nakakapagsalita po yan ng totoo. Yung sinabi niya na Diyos ko, Panginoon ko, ay yun na yung iniisip niya. Hindi ba? Ganun po yan. Pero naandun yung nakita niya at nahawakan niya ayun nga, nakausap niya, ay kasi nga, siya ang kinakausap dito Look at my hands, sabi niya kay Tomas. Nakausap niya, hindi ba? Hindi lang doon sa nabultuhan niya, pero pwede rin hindi ba? Nabultuhan ko kanya kasi nakatalikod Pwede rin na nabusisan niya, hindi ba? Pwede rin nabusisan niya. Ganun po yan. John 19:35. The one who saw it has testified to this. Si John po ang nagsasalita nito, and his testimony is true, sabi niya. He knows that he is telling the truth so that you also may believe. Ayan po ang testimony ni John the Beloved dito sa 1935 verse 35 ng chapter 19 ng John. The one who saw it has testified to this. Nakita niya. Ang ibig niyang sabihin, ako mismo nakita ko yan. Kaya yan ang tinitestify ko sa inyo. Yan po ang gusto niyang sabihin dito.
and his testimony is true. At yung testimony ko kanya ay talagang totoo. Nakita niya kasi na namatay eh. Nakita niya na muling nabuhay. Nakita nga nila na umangat pa sa alapaap eh. 500 men ang nakakita nung umaangat na si Jesus Christ sa alapaap. Ayan po. Oh. Paano kapag hindi maniniwala dyan? Hindi ba? Oh. Ay pero ito namang itong dokumento po ni Jonathan Morales ay napunta kay Maharlika ay sino nagpadala? Oh. Kaya duda na yung marami diyan eh. Duda na po diyan. Pero ako ay okay na. Padaanin ko mga 90% na totoo yan. Na may ganyang pangyayari. Pero nga ay hindi naman nagmaterialize, hindi na tuloy. O, kahit na pa sinabihan siya na ng boss niya na wag na yan. Kahit na sinabihan siyang ganun. O, at dinadawit pa niya, alleged daw, na ang nagkuan ata ay si Paquito Ochoa. O, ang nakikiusap na wag nang ituloy. O, ay pero ay mahabang kwento na po yan. At saka hindi naman pala siya ang kinausap ni Paquito Ochoa. Hindi ba? O, kaya nga walang kwenta yan eh. Walang kwenta kahit na hanapin si Ochoa at paharapin dyan. Ay sasabihin niya na hindi ko alam yan. Hindi ba? Kasi hindi naman siya ang kinausap ni Ochoa. Hindi ba? O, kailangan po ang witness. Opo. Kaya tayo ay nadadala dyan sa ganyan eh. Nadadala ang tao, madaling madala kasi nga ay hindi sila nagbabasa ng Biblia. Kung papaano magpatotoo. Ganun po yan. Ito po yung yung 1 John 1:1, ito po sa Tagalog version. Ito po basahin ko lang po ayan Sumulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y siya na. Patungkol nga ito kay Jesus Christ eh. Ang salitang nagbibigay buhay, yan nga si Jesus Christ yan. Siya ang aming narinig at nakita, napagmasdan at nahawakan. O ayun, hindi ba? Ganun po eh. Ang magpatotoo. Hindi ba? O, nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya, inulit na naman, nakita namin siya at pinapatutuhanan namin at ipinangangaral namin, pinapangaral sa inyo. O, kaya nila pinapangaral kasi sigurado sila eh. O, hindi lang nila pinoproclaim o pinapatutuhanan, pinapangaral pa nila sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ayun eh, nahayag nga sa kanila eh. Kaya yun naman ang hinahayag nila. Ganun po yan. O, ay balikan natin itong dokumento ni Jonathan Morales. Ay basura po yan. Basura yan. Kasi nga ay hindi nga nagmaterialize eh. Ano ang papatutuhanan dyan ni Jonathan? Wala. Na siya lang ay may informant noong mga panahon na yan. Yun lang. O, pero hindi siya ang hindi siya ang personal na nakakita. O siya ay nakausap niya at paano naman niyang makausap? Wari, makapasok siya dun sa apartment kung gated yan o may mga gwardiya yan o mayayaman ang tao na naan dyan? Hindi ba? O, kung hindi, mag-aarkila ka ng kwan dyan. Ng isang kwarto siguro. O, 40,000 per month. O, ang isang kwan.
condominium siguro yan o ano, o apartment. Ganun po yan. Ay hindi nga nang materialize anong halaga niyan? Yan po ang sinasabi ko. At binanggit ko na po dito itong mga Bible verse para hindi po tayo malito. Nalilito po tayo Pag sinabi nila na may dokumento, ay examine natin ang dokumento. Yun nga ang yun nga po ang sinasabi ko sa inyo, baka nadadala po kayo sa propaganda. Opo. Sa pagkaintindi ko ngayon, dahil ang dami ko na po na pinapasukan ngayon ng mga vloggers din, pinag-aralan ko yung mga sinasabi nila, marami ang nagsasabi na si Duterte ang may pakana niyan. At marami pa nagsasabi na binayaran niyan si Jonathan Morales. Opo. At ako, naniniwala din ako dyan. Ang reason ko kasi dyan, sumusobra kasi yung sinasabi niya Sumusobra po ang sinasabi niya. Bakit sasabihin niya na naiintindihan niya yung mga PDEA enforcers ngayon? Kasi nga, kung sasalungat sila, ay mawawalan sila ng pagkain. Bakit niya sasabihin yun? Hindi niya dapat na sabihin yun. Lumalampas na siya sa dapat niyang sabihin. Ang tinatanong na niya kung kilala niya yung 4. Ang sasabihin niya ay yung pagkain. Ay bakit ganun? Parang tinanong ka, anong pangalan mo? Ay ang isasagot mo, tapos na akong kumain. Ganun po yan Yung pagkasalita niya, sumusobra na siya. Kung ang tanong lang sa'yo, kilala mo ba ito? Opo. Kaklase ko yan o kasabahan ko yan sa trabaho itong taon na ito. Ganun lang. Bakit pati yung pagkain nila ay sasabihin nila i-discuss dyan? Hindi ba? At saka isa pa, kung talagang tunay siya, dapat ganun ang sagot niya kay Trillanes. Nung nawawala ang dokumento, application ni Trillanes for pardon, nawawala. Ikulong yan, sabi ni ni Duterte. Nawawala. Wala palang dokumento yan, ikulong yan. Yun ang sabi ni Duterte. Ay tika muna, ay sabi ni Trillanes, ay nag-submit ako. At kung nawawala man yan, ang una niyong kausapin, yung custodian ng record. Tama yung sinabi niya, hindi ba? Ang una niyong kasuhan, ang una niyong ibilanggo, yung nag-ingat ingat ng mga record. Yung nag-iingat dyan. Bakit nawawala yan? Ay ito naman si Jonathan, ay ang dami na niyang sinabi. Kisyo, namimiligro daw ang buhay niya, ganyan. Ay dapat ang sinabi lang niya, ako ang nagprepara niyan. At itinago ko yan doon. Doon, nakapile yan. Ay kung papaanong lumabas yan, wala akong alam dyan. Dapat ganoon ang sinabi niya. At kung may naglabas yan, ay sila ang unang parusahan. Dapat ganoon ang sinabi niya, Hindi ba? Wala akong alam dyan. Period na siya doon. Ay hindi Bakit pa niya sinasabi na yung ahinsya daw ay talagang, naku po, mali na Ay, ganun palang alam mo, ay kung i-question mo ang lahat ng ahinsya, ay bakit pa pala nag-hearing dyan? Alam mo na pala alam na pala natin. Adi, ipasa Diyos na lang natin, ganun na lang sana. Binahiran mo na ng ang Senado, kasi nga ay lahat ng gobyerno ganun yang PDEA, ganun yan, na kung kumontra ka ay tanggal ka. Ay bakit yun ang sasabihin niya? Mali Hindi ba? Para bang inilalayo niya ang usapan. Dapat ang talakayin lang dyan ay
ano bang kahalagahan yung dokumento na yan? Ayan nga, tinalakay ko na, walang kwenta. Kasi wala naman nag-witness dyan eh. Oh, mabuti sana kung yun nga, hinihiling daw niya na magdala daw nung kung ano yung substance at i-examine. Ay wala naman eh. Oh, litrato, ay ano ba yung litrato na yan? Ay wala namang, kwan din yung litrato eh. Picture paints 1,000 words. Ay kahit ano, pwede mong sabihin dyan eh. Oh, hindi ba? Oh, ayan po ano, palagay ko ay maliwanag na dahil dito sa mga verse na ito, papaano mag-testify. Iyan po ang pamantayan ng Diyos o ang pamantayan ng Biblia. Iyan po ang sundin natin para hindi po tayo malito. Hindi ba? Na kung saan-saan na ang napupunta ang usapan. Hindi ba? O, walang kwenta po yan. Wala. Dapat yan right away, nakita na walang pirma o hindi pala natuloy, hindi na binigyan dapat ng pansin yan. Pero nga, ay ginagamit nga yan sa propaganda. Di ba? Propaganda lang po yan. Oh. Wala makukuha dyan. Wala. Ay, nabanggit nga dun sa meeting nila marami pang dadaanan yan. Iimbestigahan pa yan. Kung totoo man nung mga panahon na yan, marami pang dadaanan maglalaan ng pondo dyan. Ang PDEA, iimbestigahan yan, huhulihin yan. Tapos, ilalagay pa yan sa prosecutor. Tapos, kakasuhan pa yan sa, may judge pa yan. Bago hatulan. Hindi ba? Ang daming dadaanan Ay, bakit natin parang hinatulan na natin na, ay, oo nga although na ako, naniniwala ako na adik ang mga kwan na ganyan talaga. Adik yan kasi nga may pira mayayaman yan At nung mga kapanahonan ko po na ganyan, kaidaran ko po yan Si Bongbong Marcos. Ay yang marijuana sinusunog lang yan sa kalsada. Sinusunog lang po yan nung bata ako. Pero nung medyo high school na ako, ayan, pinagbabawal na. Tinatanim lang po yan sa mga paso o sa mga palayan. Kaya naniniwala ako na itong tao na ito ay adik. Kasi ganun yan Hanggang ngayon, yung mga mayayaman matitris na ganyan Opo. Pero ay hindi pwedeng gamitin yan para itumba ang gobyerno o aywan ko ba? Bakit sinisensationalize na nila yan? Di ba? Ang kuwang ko lang po sa inyo ay huwag po tayong malito. Naandito po ang mga Bible verse kung papaano ang testimony. Opo. At dinadalain ko po sa Panginoon bago akong mag-umpisa ay yung nakakapakinig po sa akin ay bigyan ng wisdom na nanggagaling sa Diyos. Opo, yan po ang aking kahilingan doon sa mga nakikinig po sa akin. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po.